recording. Hmm? Sige, start to. Good afternoon, sir. Logomasi. It clearly states that there is crime. If there is criminal law, when there is no law that governs our action, that there's no crime. Logomasi. Nangangahulugan lang na dapat may batas na kailangan sundin o suwayin upang ang isang ay history possible na lagi din siyang sangkot sa gulo. Ibig sabihin, pwedeng mababa ang life expectancy niya. Halimbawa, ay ang issue kay Hayden ko, hindi siya nakasuhan dahil wala pang batas na nagpaparusa sa kanyang ginawang krimen. Kanina yung presenter. Tuloy-tuloy nyo para maka-report din yung iba. Sorry, sir. Ano pa? Berlin. Ito po yung mga important places and events sa sa Berlin po. The last execution by fire in Berlin, called Burning at the Stake at 1786. Ito po yung ginagamit yung... Patay mo electric fan mo. Malakas yung electric fan mo. Nag-echo. Ginagamit yung apoy sa pagpatay sa mga naibig ng crime. Dito pinapatay sila gamit sa apoy para next po, sir. Australia. A place where after the Americans came. Malakas ng echo, Justin. Malakas yung echo mo. Ano ba yan? Ano mo meron dyan sa ilagod mo? Nasaan ka ba? TV po. Ha? Malakas yung echo. Nakakaano sana eh. Meron pa rito pa, sir? Wala na. Sige. Okay. Sa charger po pala. A place where after the Americans gained their independence in 1786, the prisoner of England were transferred until 1867. Ito yung mga Amerikano, nakamit nila yung kalayaan nila sa Australia. Tapos nailipat sila sa yung mga prisoner sa England nailipat ng 1867. Next po. Ancient Rome. Banishment or forced exile as a form of punishment or forced exile as a punishment. Ito yung ibig sinabing punishment po, yung pagpapalaya sa lugar nila, sa tinitira nila. Pinapalaya sila tapos pinapapunta sila sa malayong lugar para maging sila. Doon sila, yun yung form ng punishment sa kanila. Next po. Ano pa lang po, sir? Middle of century 16. Yan. Middle of 16th century. First house of correction was in England or prison. Dito po na sa England na ang unang-unang house of correction yung pag sa mga tao pag kukulong. Dun sa England unang nangyari yung naitayo yung house of correction. Next po.
Hammurabi's Code. The collection of 282 rules of Hammurabi, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Ito po yung punishment sa ano ni Hammurabi na isa sa mga sinulat niya na batas na isa pong example dito yung Code of 195 na if a son strikes his father, they shall not of his hand. They shall cut off his hand. Iyon po yung pag ano ng anak yung tatay parang nabugbog, parang ganun. Dapat putulin yung kamay ng anak. Tapos 197. If he breaks another man's bone, Picture they mo. shall break his bone. Okay. Parang pag naka-aksidente ka ng tao tapos na ano yung buto nila, dapat maputol din yung buto mo. Parang ano lang po, an eye for an eye. Parang kung ano yung ginawa sa'yo, kung ano yung ginawa mong mali, yun yung pataw na parusa sa'yo. Next po. Elmira Reformatory, considered as the forerunner of modern penology. Dito sa Elmira Reformatory is, ito yung pinagbabasihan in terms of correction noon at located siya sa New York. And the person who established the Elmira Reformatory is Zebulon Reed Brockway. Ayun lang po. Kanina to, urban prison. Sa akin po, Auburn Prison System. The Auburn Prison System penal method of the 19th century in the which person worked during the day and were kept in solitary confinement at night. Sabi po dito sa Auburn System, prison system, sabi po dito, ang Auburn Prison System, ito po yung sistema nila is pinagtatrabaho yung bilanggo sa umaga at sa gabi. At sa gabi naman po ay kinukulong sila nang sila lang yung tao dun sa loob ng balkonahe o kulungan. Next. The Golden Age of Felony, 1970 to 1880. Ang taong 1870 to 1880 ay tinuring nilang Golden Age para sa mga felony sa France. Dito sa dekadang ito, umusbong ang maramihang kilusang reforma na sinimulan noong Hunyo. Ang layunin nila ay baguhin pagbutihin ang mga kriminal na kasalukuyang nakabilanggo sa pamamagitan ng rehabilitasyon. Bukod sa rehabilitasyon sa mga bilanggo, pinangako rin nila sa lipunan ng France ang pagpapaunlad at pagpapaalis ng mga krimen at pagpapabuti sa kriminal. Next po. 1934. The League of Nations adopted the standard minimum rules for the treatment of prisoners. Yung League of Nations, sa taong 1934, inadapt na nila yung minimum standard rules ng mga prisoner, yung pagkukulong sa kanila sa bilang punishment. Agricultural colony where delinquent boys or held
prisoners was established by Demetrius of France. 1839, dito pinatupad ang mga kulungan kung saan nililinang ang isang agricultural colony kung saan ang mga preso ay nakakagawa ng mga gawaing agricultural katulad ng isang kulungan sa Mindanao sa ating bansa. Halimbawa, tinuturuan yung mga bata na maging productive habang nasa period ng rehabilitation through farming. Yan ba lahat ng grupo nyo? Resede, Ramos, Salonga, Abanto, and Perigil. Tama ba? Opo, sir. Sige, noted. Group 3. Thank you, group. Ano ba yun? Group 3, thank you. Group 4. Thank you rin po, sir. Meron ba kayo group 4? Group 4. Sino bang group 4 dito? Pajo. Paran. Nature. Estos. Mosquera. Oh, present ko na Raymar Pajo. Sir, Yes. hindi pa po makakapag-present yung ibang grupo ko po. May Bakit? problem po kasi. Yung kay Paho po, sira po yung mic niya, pati cam niya. Pati po sila, sino ba ito? Dapat nag-remedy kayo, dapat nag-video na lang kayo kung hindi nyo kaya gawin ng guys. No? Anyway, if there's a minus points na alam nyo naman na our rules and regulation. Paano? Pa-open cam nga ng iba guys. Sa group 4, 5, 6, 7, hanggang doon sa pinakadulo, kung hindi nyo kaya pwede kayo mag-video presentation. You can create hanggang group 10 to eh. You can create a video presentation so that if there's a problem in terms of connection or in terms of the matter, kanyang mga bagay, madali natin masolusyonan. Naintindihan nyo ba yun? You can create a video presentation. Since this is our last meeting for the week, you can create a video presentation so that if there's anything else na mayroong magkaroon ng problema, madali natin masolusyonan. Group 4, in terms of that matter, for the fairness of others that have reported their own report in on time, I give a commendation for them. But for you, group 4, I give a minus point system natin for the fairness of others. Hindi ko kasalanan yung guys no kung ano yun. Dapat may remedy tayo, solution tayo. Okay? On that matter, I present my presentation. Nagsimula na ba tayo sa Law Enforcement Administration, guys? Nakapagsimula na ba ako doon? Doon sa introduction of law enforcement. Nandito na po kasi tayo sa chapter 9. Nagsimula, nakapagano na ba ako, guys? Chapter 9. Sa inyo ba yun? Hello. Hello guys, di ba ako nakapagsimula dito? Feedback. Di pa po ata, sir. Meron na po yata, sir. Anong part? Sa may sa may id, ego, super ego. Hindi ba yun? Tapos na ako dun, victimology. Law Enforcement Administration, Introduction to Law Enforcement Administration. Wala pa ata, sir. Wala pa. Ibang section yata yun. Last subject natin kasi is chapter 8, victimology. Guys, paki-take note kung saan tayo nahinto kapag sa ano natin sa ating sa ating lecture para hindi tayo paulit-ulit, no? Okay lang naman umilit sa akin kasi nare-record ko naman to, pero pagdating sa inyo, we need to move forward, no, so that we can accommodate all the details we need to our subject matter. Okay, wait lang guys. Present to you. Okay guys, now we proceed to my presentation regarding this, the Introduction to Law Enforcement Administration. Nakikita ba?
Hello. Yes, sir. Dito po. Okay guys, we go here the introduction to law enforcement administration. Guys, law enforcement or law enforcement administration is 20% of your board examination. Pag nag-take po kayo ng board examination, 20% po to, no? Ang laking puntos to para makapasa kayo sa board examination. Law enforcement administration is one of the hardest thing in terms of board examination, no? Mahirap siya, pero mayroon pang mas mahirap pagdating sa board. Law, guys. Pag sinabi nating law, I know that you taking the criminal justice system. Sa criminal justice system po, diniscuss na po yan. No? The law enforcement, the prosecution, the court, the correction, or the rehabilitation itself, and the community. Our 5 pillars. Meron po tayong 5 pillars sa ating criminal justice system. No? Pag sinabi po nating law, ano po ba ang ibig sabihin nito? The system of the rules that a particularly country or community recognize as regulating the action of its member and may enforced by the imposition of the penalties. Pag sinabi po nating law, ito ay batas, no? Batas patungkol sa ating bansa, batas patungkol sa Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan ka man nakapaloob dito, no? Kung ikaw ay nakatira dito sa bansa natin, meron po tayong pinapalo na law. At magkakaiba po yung mga batas natin, no? We have RPC, Special Penal Law, Misdemeanor, Municipal Law. Magkakaiba po ang ating mga kategorya pagdating sa bansa, no? Pagdating sa mga batas na sinasabi natin. Marami pong mga batas na talagang pinanukala o binigyan diin ng ating gobyerno, no? Lalo na ang ating mga Congress, no? Lalo na sa ating patungkol na lang sa ating courses, no? Amended na 6506 and 11131 na kung saan mas pinarami ang subject matter at mas pinatindi po ang pag-aaral pagdating sa criminology. You can ask any question guys, so pwede nyo akong i-interrupt, pwede kayo magtanong sa akin kung meron kayong hindi naunawaan o hindi kayo gusto nyo mas malaman pa. Enforcement. Pag sinabi natin enforcement guys, in criminal justice system, the law enforcement is the first initiator, no? Ito yung pinaka-initiator pagdating sa law enforcement, no? Not only in police, no? Kaya nga pag sa CJS guys, hindi ko particularly speaking, hindi ko sinasabing police. Kasi there's a differences from police from law enforcement. Pag sinabi natin law enforcement, this is the particularly not only police system but also in the NBI, PDEA, and other branch of government that enforce the law. Okay? Means to compel obedience to the law or regulation or command. Si enforcement po ang siya nagpapatupad ng mga batas na mga ginawa ng mga kongresista natin, mga senador natin, sila po ang initiator nito. Pag sa administration naman guys, from the word itself, an organization process concerned with the implementation of objectives and plans in internal operating efficiency. Connotes bureaucratic structure and behavioral relative routine decision making and maintenance of the internal order. Sa PNP organization po, meron po tayong tinatawag dyan, no? Our PNP chief or the 4-star general, our 3-star general, deputy director for operation, deputy director for administration, deputy director for directorial staff. Yan po, isang 4-star general, tatlong 3-star general, no? Yan po, si administration, ang handle niya po, ang objective niya ay mapatupad lahat ng plano ng kanilang kapulisan o lahat ng enforcement kung ano man ang area na nasasakupan nito. Pag in terms naman po sa law enforcement administration, pag sinabi na nating law enforcement administration itself not only in the particular order in the law na sinasabi ko. Pero pag dinugtungan natin yan guys ng law enforcement administration, ito na po, administration, pwede po ito sa private. Pero pag dito sa law enforcement administration, dinugtong na natin guys, ibig sabihin, hinahaluan na po ng batas, patungkol sa batas, pagpapatupad ng batas, at pagbibigay diin sa pagpapasaayos ng ating mga batas na patungkol dito sa ating bansa. Wait lang. Arnie, wag mo kong tawagin. Ba't na tumatawag sa aking messenger? Disturbing my class. If you have some question, you can ask this.
Focusing on the process, the law enforcement administration. No? Nakikita pa ba yung ano ko? Yung aking presentation, mga kaibigan? Yes po, sir. Malino naman yung boses ko. Yes, Yes sir. po. Okay. Yan guys, si Sir Robert Peel, no? Ito si Sir Robert Peel, ito yung uncle ko to eh, no? Nung doon pa kami sa ano, sa school sa Absu, no? Siya po ay kinukonsider natin na father of law enforcement, no? Considered as a father of law enforcement. Sa criminology guys, di ba, meron tayong father of criminology. Pagdating po sa law enforcement administration, meron po rin tayong father dyan. Marami po tayong ama, no? Marami tayong mga ama dito sa ating mga pinag-aaralan pagtungkol sa kriminolohiya. No? Hindi ko akalain na magiging ama ko pala si Sir Robert Peel, no? At ito'y magiging ama nyo rin, no, guys, no? Depende na lang kung i-adapt niya kayo. Pag naging pumasa kayo sa board examination, guys, i-adapt niya kayo. Pero kapag hindi kayo pumasa, iluluwal niya kayo, no? Yan yan, magiging lugaw na kayo. Doon na kayo sa ina nyo. Diba? Tama ba, Layag? Anas ko? Yan, guys. Industrial Security Management. Wait lang. Pag sinabi naman natin guys na industrial security management this is the particular order in terms of the industrial. Sa law enforcement administration po kasi marami pong sakop na subject matter yan. Industrial security management, police planning, police patrol, police investigation, police intelligence, and other subject area. Ang dami po pagdating sa law enforcement. Lalo na sa lahat ng gusto mag-police dito, particularly speaking guys, ito dapat mong pag-aralan, the Law Enforcement Administration. If you focus in this matter, yan, meron kayong pag-asa o meron kayong alam patungkol sa mga batas. Kasi guys, pag alam nyo yung sistema, mas madali sa inyong i-adapt kung ano yung mga natutunan ninyo. Sa Industrial Security Management guys, security management, tatandaan po natin yung Republic Act 5487. The 5487 created the Industrial Security Management or the Corporate Security na tinatawag natin. The Private Security Agency Law. 5487, this is the one. The Private Security Agency Law. 3 types of security guard force guys, no? Pag naririnig natin sir, no, pagka security guard, ibig sabihin nyo, akala nyo lang dyan sa mga mall, akala nyo sa isang establishment lang. No guys. The Private Security Guard Force, magkaiba po yan. Ito yung mga nakikita natin sa mall, nakikita natin sa mga establishment, condo, supermarket, yan po sila. The private security guard. Ibig sabihin po, there are agencies, no? May maraming mga security agencies, di ba? Sila po yun, the private security guard. Pag sinabi naman po natin company guard force, magkaibang bagay na naman yan, mga kaibigan. Pagdating sa private security guard force po, kailangan nyo na lisensya. Kailangan nyo na lisensya pagdating sa ganung bagay. Ibig sabihin na lisensya, bago kayo maging security guard, kailangan nyo munang kumuha ng license sa krame na kayo ay pinapayagang maging security guard. Pag sa company guard force guys, you don't need to have a security license o tinatawag po nating license exercise security profession. Dito sa company guard force, you only need a training or certificate that you are qualified to be a company guard force. Pag sinabi po nating company guard force, ito po yung mga direct na ina-hire ng company, no? Kumbaga direkta sila. 8 oras lang po 'yan. Ang pinagkaiba dito sa private security guard force, 12 oras ang trabaho diyan. Sa company guard force, minimum po diyan 8 hours lang. And above minimum sila. And also remember guys, not also in private security guard force, medyo mataas din ang sahod nila diyan kasi 12 hours sila diyan. They considered as an OT o overtime, no? Dati, yung hindi pa napatupad yung panukala ng ating Pangulong Presidente Duterte, mataas pa po ang sahod ng mga guard kaysa sa mga kapulisan natin dati. Pero yung napatupad na, yan, medyo pumantay na po sa security, no? Tumaas ng konti sa mga kapulisan natin pagdating sa security agency o sa mga security guard. Depende kung saan ka nasa. Pag provincial din yung mga sahod dyan. Government or security guard post. Ang government security guard post, guys, ito yung mga karaniwan sa gobyerno nagtatrabaho. Iba po ang salary, ang tawag po sa sahod nila is salary grade, no? Pag kayo po ay nagtrabaho sa gobyerno, ang tawag po diyan na sahod no is salary grade, no? SG po ang tawag diyan. Ibig sabihin sa government security guard force, karaniwan dito mga kaibigan, ay ito yung mga retired police, retired marine, retired army,
No? Diyan kinukuha yan, guys. Karaniwan, pinalagay sila sa Bangko Sentral of the Philippines o Bangko Sentral ng Pilipinas o depende kung saan sila, kung ano yung taas na kanilang pinag-aralan. Kaya hindi niya pwedeng sabihin na kapag nakakita kayo ng security guard, ay security guard na kagad yun. No, because there are different level o meron tayong tatlong type ng security. Okay? Police Patrol, guys. Sa Police Patrol in 1842, the London Metropolitan Police established the first detective branch. 1842, guys, in-establish yung first detective branch. Si Babbies, the British Police, siya ang nagano dito sa 1842 na to. The Boston Police, guys, first public police force established in 1631. Sa 1842, guys, dito in-establish yung detective branch, first detective branch. Sa Boston Police, guys, dito in-establish noong 1631 yung tinatawag natin first public police force. Pag sinabi natin first public police force, ito ay pampubliko, ibig sabihin sa government to. Okay? Sa Ibao Street Patrol, guys, Ibao Street Patrol, ilang beses lumabas sa amin to, nag-exam kami. A small body of police in London who had been organized in the mid-18th century by the novelist and magistrate Henry Fielding and his half-brother Sir John Fielding. Ang nagpanukala po ng ating Bow Street Runners o Bow Street Patrol ay si Henry Fielding ay ng kanyang half-brother ni si John Fielding. Si Henry Fielding is one of the brother of the John Fielding. Magkakita nyo naman, magkapares ang apelido. Pero si John Fielding kasi, guys, bulag kasi to, no? Ang tumingi lang, ang nagpapatnubay lang sa kanya, yung kapatid niyang si Henry. Pero kasi yung idea pagdating dito sa Bow Street Patrol ay nakuha rin kay John Fielding. Kaya sila yung dalawa dito, Bow Street Patrol. Pero pagdating sa mga exam, meron kasi panukala, mga sinasabi na si Henry Fielding talaga ang nagpasimula ng Bow Street Patrol. Depende yan, guys, kasi pagdating nyo na second year, third year, pag-aaralan nyo po yan. Hiwalay na subject po yan na Police Patrol. Patrol, guys, keep watch over an area by regularly walking or traveling around it. Okay? Pag sinabi po natin patrol, ano po ba yun? Any idea? Pag narinig yung patrol, ano ba pagkakaintindi niyo sa patrol, kaibigan? Rooming, babantay, sir. Okay, Rubik. Any idea? Operation. Operation, sir. Operation? Sige, guys. Babantay, sir. Magano kayo kasi nire-record ko kung sino yung mga nagsasalita. Nakikita ko yan. Nagbabantay, sir. Nagbabantay? Pag sinabi patrol, guys, police patrol. Any idea pa? Sa barangay ba, sir? Hindi, Sir, sila yung ano. police patrol. Yung nag-roving, sir. Sila po yung nasa kalsada, sir. Mhm. Roaming sa kalsada. Sila po yung sir, control mga ganun. Control sa ma-prevent yung crime. Okay. Sige. Okay, there's no wrong in the opinion. Wala namang mali sa pagsasabi ng kanya-kanyang opinion, no. Pag sinabi po natin patrol, ang ibig sabihin po ng patrol, keep watch over an area by regularly walking or traveling around it. Banggit nyo nga doon, nagro-roving. Roving yan, guys, no, patrol. Magro-roving doon sa area, particularly speaking, doon sa area of responsibility niya, no. Tandaan nyo, guys, pag police kayo hanggang sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pero lagi nyo tatandaan that meron tayong jurisdiction na tinatawag. Meron po tayong area of responsibility. Kung ikaw police officer, tapos meron kang hinuhuli o may gusto kang hulihin, tapos dito ka naka-assign sa Las Piñas, ang huhulihin mo sa Parañaque, you need to cooperate to Parañaque Police Station bago ka humuli ng kung sino-sino doon, di ba? Hindi ka pwedeng basta-basta huli, guys, no? Kasi kahit police kayo, depende na lang kung saan kayo naka-assign. Depende kung sa CIDG kayo, sa Criminal Investigation Group, Detection Group, pwede yun. Pero kung kayo ay police officer, doon lang kayo sa regional, no? Pag magkakaiba, guys, no? Pagdating kasi sa police, iba-iba na naman yan, no? Pag kayo nag-apply ng aplikante, magkakaiba po ang sangay ng gobyerno o sangay ng pag-a-apply nyo. Kung kayo ay nag-apply sa HPG, sa Highway Patrol Group lang po kayo, particularly speaking. Hindi po pwede kayo mangailan sa Investigation Group. Kung kayo ay naka-assign sa Maritime Group o PNP Maritime Group, doon lang po kayo, no? Hindi po pwede rin kayo mangailan sa Highway Patrol Group, no? Yan yung sinasabi ko sa inyo, guys. Hindi porket police kayo, pwede na kayo magsiga-sigaan na police ako. Kasi magkakaiba po ng distinction o trabaho pa rin kung pagiging police ninyo. Siguro police pwede, sasabihin yung police kayo, pero
kung tatanungin kayo kung saan kayo naka-area tapos ang sinagot nyo malayong lugar pala kayo, no? Not valid a reason, no? Pwede kayong pulis kayo sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, pero in particularly speaking, sa trabaho o sa area of responsibility nyo, ay hindi nyo alam kung ano ba yung tinatawag nating duties and responsibilities, no? Nilaktawan mo na yung masyado ka ng lumaktaw, masyado ka ng magaling, talagang halos lahat laktawan mo na No, no. Hindi pwede yun, guys, no? Kapag kayo nasa national unit, like CIDG, pwede yan. SAP o Special Action Force, pwede yan. Pero particularly speaking, kapag mga investigation, guys, talagang malupit yan yung mga CIDG natin. Kasi hindi po sila, pwede sila makipag-coordinate, pero pwede rin hindi sila makipag-coordinate. Depends on that situation. Kung classified information o confidential, yung tinatawag natin na operation nila. Yan ang pagkakaiba ng mga police system natin, guys. Kaya, alamin nyo, no? Meron nga, for example, there's a scenario na galing sa Pasay, tapos meron silang huli sa Quezon City. Pumalag ang Quezon City. Quezon City, QCPD, no? QCPD o Quezon Police Department. Pumalag sila sa Pasay. Hindi nyo pwedeng agawin to sa amin. Nandito to, teritoryo namin to. Yun yung sinasabi ng QCPD. Real life situation yung guys, no? Hindi po pwede kayo basta-basta mangialam sa teritoryo ng iba. Kahit police kayo. Tandaan nyo yan. Meron pa rin mga exemption to the rule na tinatawag natin o meron pa rin mga bagay na hindi nyo pwedeng pangimasukan. Kahit police kayo, guys. Police kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, pero hindi nyo pwedeng pasukan yung mga area na hindi nyo sakop. Naiintindihan nyo ba yan? Permission to make a statement, sir. Sige. Permission to make a statement, sir. Pwede, sige. Paano po kapag on the spot, sir, nakita mo isang krimen sa mismong lugar pero hindi po, kumbaga on the spot lang po, nakita ng krimen sa mismong lugar pero nakasibilyan ka po pero police po yung nakakita? Good question. No? Sino to? Anong pangalan mo ulit? Joseph Donald Hortaleza po. Yan, good question, guys. Di ba sinasabi ko sa inyo, there's always an exception to the rule. No? Yan nga, mas maganda yung nagtatanong kayo para mas maliwanagan kayo. Pag sinabi naman natin, guys, na exemption to the rule, meron po mga bagay na kahit off-duty ang police pa rin po yan. No? Kahit nakasibilyan niya ang kaibigan, police yan. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi siya police. Kahit nakasibilyan niya, basta pakitaan ka niya ng ID na police siya, police pa rin yan. Ang ibig kong sabihin, kung ikaw ay police Pasay, tapos dumayo ka, di ba, yung asawa mo nasa QC, tapos on the spot mo nakikita yung mga pangyayari, pwede kang umaksyon. Yung tinatawag natin na off duty pero magiging on duty biglaan. Kasi yun yung mga bagay na kailangan niyang umaksyon, no? Yan yung sinasabi ko, guys, no? Pwede mo there's always an exception. Ang mga example niyan, guys, pwede kang umaksyon diyan. Hot pursuit, mainit-init pa, nangyayari yung crime, di ba? Ibig kong sabihin sa hot pursuit, guys, meron kang nakita tumatakbo sa kalsada. Tapos hinahabol na siya ng taong bayan. As a police officer, what is your initiation? Ano bang gagawin mo kagad? Papabayaan mo lang ba siya? Titignan mo lang siya, ngingitaan mo lang siya, tapos sasabihin mo, kamusta pare, no? Tapos lumaan lang sa'yo. Hindi po pwede yun, no? You are police officer, no? Pero may mga bagay na yun, dapat hulihin mo pa rin yun, no? Yun yung papasok agad, magiging on duty ka. Kahit hindi mo area of responsibility yung guys, pwede mo siyang hulihin, no? Tapos ibigay mo na lang doon sa may nakakasakop na lugar, no? Kumbaga, yung tungkulin mo, ginawa mo pa rin. Yung pangalawa natin, guys, caught in the act, no? Eksakto nakikita mo may nagnanakaw doon sa area, pwede mong hulihin yung guys. Yan yung tinatawag nating caught in the act or in flagrante delicto. Ibig sabihin yan, nahuli mo siya akto na nagnanakaw, kahit hindi mo area of responsibility yun, if you are police officer, not only a police officer, if you are civilian na gustong tumulong sa mga naaapi, pwede rin yun, guys. It's either police officer or either civilian, pwede silang gumawa na yun. And also, yung mga escape prisoners po natin, no? Mga nakatakas sa bilanggo, kahit saan ka pa, kahit hindi mo area of responsibilities yun, basta once you are police officer, pwede kang gumalaw doon. Okay na ba yun? Hortaleza ba yun? Opo, sir. Thank you po. Sige, any question? Meron pa ba? Yun lang po, sir. Thank you po. Hindi, sa iba, meron pa bang tanong? You can ask a question, guys. Okay, kung wala na tanong, tuloy tayo. Patrol function categories, guys. Crime prevention, proactive deterrence, law enforcement, reactive deterrence, order and maintenance, security, social services, community welfare.
Pag sinabi po natin crime prevention from the word itself is proactive deterrence. Pag sinabi natin proactive guys, we indicate, we predict, we prevent the crime. Ibig sabihin po, hindi pa po nagsisimula o hindi pa nangyayari yung krimen, nagkakaroon na ng prediction kung saan mangyayari ang krimen. Yan yung tinatawag nating crime prevention. Ngayon, kung nagkaroon ka ng prediction, nagkaroon ka ng prediction, prevention, ngayon, i-execute mo yan guys sa law enforcement. That is the reactive phase. Sa police patrol natin guys, no, yung mga lumilibot po sa mga lugar ninyo o nagsa-surveillance po o nagro-roving po sa lugar nyo, ang tawag po dyan, reactive phase. Kumbaga guys, hindi na po nila hinihintay na magkaroon ng krimen. Sila na po ang umaaksyon upang mapigilan yung krimen. Sa proactive guys, naghihintay ka muna na mayroong mangyaring krimen bago ka umaksyon. Sa reactive phase guys, hindi mo hinahayaang magkaroon ng krimen. No? Kasi, di ba, pag nakakita naman tayo ng police patrol, ang unang iniisip ng tao dyan, yung baka mayroong problema dito sa area. No? Tsaka pag nakakita tayo ng police patrol guys, no, mas gusto ko pa yun kasi alam nyo kung bakit. Kasi mas safety kayo. Ibig sabihin, yung area nyo, talagang pinapatrolyan ng police, no? Pero kapag wala kayo nakitang mobile patrol sa lugar ninyo guys, no, matakot kayo dyan, no? Ibig sabihin, tamad yung mga police sa area ninyo, no? Yan yung mahirap dyan. Pag sinabi natin order maintenance, security and safety of the people of the Philippine Islands o na kung saan man ang area na yun, and social services. Pag sinabi natin social services, guys, patrol function pa rin yan, guys. No? Kumbaga yung pagpapakita ng mabuting asal as police officer, yan. Papasok po dyan yung police community relation natin or the PCR. Kaya nga mga police officer, no? Ibig sabihin yan, no? Meron akong kilalang police guys, no? Sap siya eh. Nakatrabaho ko siya sa security industry. Nagtatrabaho din ako sa security sector. Particularly speaking, in the private security agency. No? Yun, yung officer namin yun, malupit yun, no? Talagang sabi niya nga daw alam mo ba yung truck layag? Sir, Truck ng basura, alam mo ba yun? alam ko yun, sir. Okay. Sabi niya, yung babae niya daw guys, no? Punong-puno daw yung truck na yun. Hindi nakahiga guys, no? Nakatayo lahat yun, no? Ganong katindi pagdating sa mga police officer. Sana naman wag naman sa inyo, no? Alam ko mapagmahal tayo mga criminology courses natin, no? Dito sa mga criminology. Pero wag naman sana humantong na ganun, no? Lalo na maraming fuckboy yata dito sa inyo. Marami yatang erotomania dito, no? Maraming mga sadism. Marami Hindi sa naman namin Domi. sinasabing si Fran, sir. Sir, marami sa Domi. Marami pa sodomy dito. O maraming mga necrophilism dito, guys. Si Tony Ron talaga yun, sir. Pinakamadami po. Honestly speaking, lupit yun. Lupit yun. 20 ano. Mas tinalo niya si Dolphy. Ay, hindi. Si Philip. Ano ba yan? Sino ba yung pinakamaraming anak dito sa Pilipinas? Si Ramon Revilla ba yun, guys? Si Senior, sir. Oo, putik yan. Tinalo niya daw yung guys, no? Putik yan. Sabi ko, tangin yan. Buti hindi na lang tayo yung mo, sir, no? Yung putotoy mo dyan. Okay, wait lang. Nakikita pa? Hello, guys. sir. Yung police Opo, sir. personnel and records management natin, guys. Ito yun. Personnel administration, recruitment, induction. Ayan. Hindi na natin pabayaan mga guys, mga kaibigan. Pag sinabi po natin PPRM, ang trabaho po nito o Directorate for Police and Personnel Records Management, ang trabaho po nito recruitment, administration, transfer, promotion, salary, no? Lalo-lalo na ngayon, there's a 13-month pay on the police services natin, pero hindi tawag po diyan 13-month pay. Bonus po ang tawag diyan pagdating sa government. Walang 13-month pay ang government Sa private sector kasi 'yun. Bonus ang tawag niyan, guys, no? Kung for example, you are police officer 1 or the patrolman, kung ang sahod may 29,000 din po ang bonus nila dyan. Nadadagdagan pa yan. Depende sa allowance ng munisipyo kung saan siya na-assign. Okay? Personal hard or grounds technical competent. Ang trabaho po ni PPRM ay yung recruitment, particularly in recruitment. No? Yung mga bagong pasok na aplikante, sila po ang nagtatrabaho dyan. No? Kung meron kayong kilala dyan, guys, sa pagdating sa loob, malaki yung chance nyo, no? Malaki ang chance nyo makapasok dyan kasi sila ang may hawak lahat ng papeles pagdating sa bagay na yan. Yan, personal hard on grounds of technical
competence, no? Pero ngayon kasi mahirap na po makapasok kasi by barcode na po ang labanan, no? Ibig sabihin, hindi po nakikilala ng mga kahit ng PPRSM yung mga aplikante by the ano kasi barcode po. Lalo-lalo na sa NCRPO. Barcode po ang labanan diyan. Kaya hindi po pwede yung huhugutin mo yung isa tapos ipapasok mo yung isa. Pero yung sa mga classmate ko, sabi nga nila hindi nila nakita ng ano ng medical, ng recruitment, pero nakapasa, di ba? Malupit. Nakita nila O-taking na. Pag sinabi natin O-taking, guys, ayun, manunumpa na. Kaya ibig ko sabihin niya, guys, depende pa rin sa lakas nito. Yan, personal hard on ground of technical competence, guys, appointment to a position. Dito, guys, no, yan, ano na kasi ako, guys, nag-try na din ako sa recruitment, no. Kaso hindi ko natuloy yun. Ang mangyayari niyo yun, guys, pagdating sa medical nyo, yan, lahat po, iwasan po natin magkasakit, mga kaibigan. Iwasan nyo pong magka-HEPA. Iwasan nyo pong yung mga baga ninyo. Iwasan nyo pong magkaroon yan ng kahit anong lamat, mga kaibigan. At ang mga puso ninyo, iwasan nyo pong magkaroon ng kahit anong ano yan. Hindi yung masasaktan kayo. Kasi yung mga lungs, ECG, urinalysis, lalo na may mga UTI dito, dapat wala kayo yan, guys. Kasi sa personal hard, doon pa lang sa recruitment, kapag meron kayong mga ganyan, UTI, yung may tama ang baga ninyo, sa ECG, meron pa, sa ECG, guys, sa puso yan. Ibig sabihin, meron nagpapaltilate yung puso ninyo, no? Hindi nyo alam, no? Iniisip nyo healthy kayo, pero totoo, hindi pala, no? You need to have a check-up. Ako, guys, nagpapa-check up ako every once a year, para malaman ko, kasi hinahanda ko rin yung sarili ko, apan na gusto ko nang pumasok sa service, no? Kasi ako ini-enjoy ko yung pag-aaral ko sa pagdating sa masteral. And also, yan, sa dugo, guys, no? Iwasan niyo pong magka-HEPA, guys, no? Yung HEPA, guys, wala po kasing gamot ng HEPA. Ibig sabihin, pag nagkaroon kayo ng HEPA, guys, hindi po kayo papapasukin sa kahit anong government position. Lalo na, especially in personnel, no? Sa mga uniform service. Yung may mga HEPA. Tapos, ano pa ba yan? Sa TB, sir, TB. Oo nga, sa lungs yun, sa TB, tuberculosis. Yan. Ang tuberculosis, guys, nagagamot po ang tuberculosis. Kasi meron na pong gamot dyan. Kaso nga lang, buwan bago magamot, no? Kung mag-a-apply ka na, tapos nagka-TB ka pa, yari na yun. Matatagalan ka pa yun. Yun lang, yung hindi magagamot, guys, yung mga HEPA, hindi nagagamot yan, guys, Kasi pang ano na yun, pang habang buhay na yan. Lamat na po sa inyo yan, no? Try nyo magpa-check up, guys. Try nyo rin kunyari, mag-conduct din kayo ng mag-fasting kayo, tapos pakuha kayo ng dugo, no? To avoid any confliction of interest. Tapos yung guys, iwas kayo sa mga for example, sa mga street foods, kasi dyan po nakukuha ang HEPA. No? Meron kami dati, nag-training kami ng Armed Forces of the Philippines, especially in ROTC, in a Philippine Reserve Command. No? Kapag nag-ROTC po kayo, automatically, reservist po kayo. Meron on that matter is sarhento pong ranggo ko diyan. Tapos yan, advance kasi 'yun. Kapag hindi kayo advance, private lang ang ranggo nyo. Yan, magkaroon during that time, meron kaming classmate dun sa ROTC. Hindi siya criminology, pero nagkaroon siya ng HEPA, no? Yun nga, hindi siya pinapasok. Ganun po kaigpit sa government. Pag hindi po kayo physically fit, mentally fit, no? Pagdating sa neuro, sa utak, mga kaibigan, yan. Kung baliw-baliw kayo, nako, hindi kayo makapasok sa government yan. And also, yung mga tattoo natin, mga kaibigan, huwag kayo magpapatato. Iwasan nyo pong walang tattoo dapat, no? Kasi pag may tattoo kayo, no? Pag pinahubad kayo ng mga doon, no? Tapos pinaangat yung mga betlog nyo sa mga lalaki. Tapos meron pa kayong mga luslos. Tapos yan, papabukain kayo, no? Tutuwad kayo, titingnan yung puwet nyo. Kung may almoranas ba yan, o meron pang naiwan na, kung may burnik ba yan sa loob nyo. Kung may burnik, wala namang kaso yun, guys. Pag may almoranas nga lang, doon may kaso yun, no? Depende yun sa Tapos, yan, sa mga tattoo, especially tattoo, guys, no? Guys, no, honestly speaking, nangyari sa amin, no? Talagang pinapahubad kami yan. Yung nag-apply ako yun sa BJMP yata yun. Hindi ko tinuloy kasi dito sa teaching, natawag ako, tapos yun. Pero umabot ako sa neuro. Sa neuro kasi, guys, mahirap ang neuro. Pero pumasa ako dun. Kapag hindi ka pumasa sa neuro, guys, merong problema sa'yo. No? Sa utak kasi yung, guys, sa neuro,
Try nyo research yung mga recruitment process sa neuropsychiatric, no? Sa neuropsychiatric, guys, tinitingnan po dyan ang level ng utak ninyo. Kung kayo ba ay stress, emotionally disturbed, no? Kung kayo ba ay hindi nyo na kaya. Tapos yan, no? Yung, alala ko yun, sa mata. Tingnan sa mata nyo kung gaano ba kalinaw. Dapat 20/20 vision po kayo, mga kaibigan. Pag hindi po kayo 20/20 vision, hindi nyo na makita yung siguro 5 meters o 10 meters na layo. Ibig sabihin, guys, may problema na sa mata nyo. Particularly speaking, guys, you are modern area, mahilig kayong gumamit ng mga gadget, pakiiwasan po yung sobrang babad. Pwedeng gumamit, pero wag naman sobrang babad, mga kaibigan. Kasi pag sobrang babad yan, talagang, ang mangyayari dyan, imblis na maano kayo, maano pa kayo niyan, guys. Tapos yan, same process pagdating sa babae, guys. Papasok kayo sa loob ng ng isang room. Pero magkaiwalay ang babae sa lalaki pagdating sa pag-uubad, no? Siyempre, pag magkapasok yun, baka enjoy na si Layag niyan, tsaka si Hortaleza. No? Sir, Magkasabay ang mga yan, no? Si Serrano. mabait kami, sir. No, magkakasabay na pumasok. Magkaiwalay yan, guys. Ang nag-inspect sa babae, babae din. Doktor na babae. Sa lalaki, doktor na lalaki o babae. Minsan nga, babae nag-expect sa sa mga lalaki. Yan, titignan niyan, guys, no? Tapos sabay yung ubo. Sinabing umubo kayo, guys, pag nakatuwad na kayo, kasi pag umubo kayo, guys, pagdating sa Almoranas, parang may lilitaw. Pag may lumitaw yan, guys, ibig sabihin may Almoranas kayo. Tapos sa itlog, titingnan yan. Pag pantay ang itlog nyo, guys, ibig sabihin may problema sa itlog nyo. Dapat, guys, hindi yan pantay. Kaya yan, yung iba hinahawak-hawakan na yata ang itlog nila ngayon. Dapat ganun yun, guys, no? Honestly speaking, ganyan po ang nangyayari. Yan po ang totoong nangyayari. Sa babae po, guys, no? Yung mga yung mga suso nila, talagang ginaganyan-ganyan maigi yan. Kung meron bang mayroong mga bukol-bukol. Kasi alam ko, ano ba tawag nung pag may bukol, guys? Thank you, Lapus. So, merong mga ganun, no? Tinitingnan niyan, guys, hanggang sa, yan, pag same process din, papatuwa rin din sila. Pero hindi ko nakikita yun. Kasi sa lalaki kami, no? Ang nakatuwa lang doon, paglabas nyo, tawa lang kayo ng tawa. Kasi nagkakakitaan na kayo, palakihan kayo ng mga doon, no? Ng mga pututoy nyo, no? Yung isa nga, yung classmate ko, butik, wala na ako makita sa niya, no? Wala na, sobrang liit, Pero mga ganong bagay, no? Defense on you and defense dito sa study natin. Sinasabi ko lang sa inyo, guys, kasi ganyan yung mga mararanasan nyo pagdating ng araw na kayo ay papasok sa serbisyo. And you have an idea regarding that matter, no? Okay? Group 4, paiayos yung report ninyo, no? Kung hindi nyo kaya maggawa kayo ng video, no? 5, 6, 7, 8, hanggang sa 10. Magawa na lang kayo ng video kung hindi nyo kayang kung hindi nyo kayang kumpletihan ng grupo nyo para hindi madamay ang lahat. Sabi nga natin, guys, fact of one is fact of all. So, fuck you all. Ano mangyari sa atin yan? Sige, maraming salamat. Bye-bye. Salamat, sir. Salamat, sir. Sir. Ako, sir. Bye, sir. Hindi po.